siyang dating dengue, dahil dito sa bakuna na naibigay sa inyo, posible na magkaroon ng tinatawag na severe dengue. Magiging mas malala yung dengue dahil doon sa bakuna compared sa kung hindi ka sana nabigyan. Base doon sa palagay natin 700,000 ang nabigyan nitong vaccine. Masasabi natin mga 80%, gawin na natin 80% ang dating may infection. So yung 80% sa 700,000, posible magkaroon ng benepisyo, pero yung 20% na wala naman dengue, posible maging mas serious kung magkakadengue sila. Kung anong mangyayari sa severe dengue, hindi natin alam. Marami naman nakaka-recover, pero meron din nagiging hindi maganda ang complications. So, kasi kahit 10% na lang ng 70,000, ang dami. Kaya nga sa akin nga kasi, yan nga kasi ang problema parang kung kahit nga 1% lang di ba? 1% pero may chance na maganda nga. Bakit may chance na hindi pala maganda pag na-take mo? Kaya kung ako nga, iwas na lang sa na makagatay na lamok. Tsaka syempre itong mga bakuna, parang cellphone yan merong iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. Ngayon, parang first generation pa lang itong dengue vaccine. Hindi pa ganun kaganda. Kung maghihintay tayo na generation 2, generation 3, tingin ko mas maganda na pwede na sa lahat. Zero positive, zero negative. Maybe in 1 to 2 years may lalabas ng iba. Ano po kasi, ganito po nangyari kasi nung binabasa ko yung history nung itong dengue vaccine. Dengue vaccine. Nitong dengue vaccine. Mexico po yung kauna-unahang nag-approve sa kanya. Tapos halos magkasabay kasi tayo kasi December din sila. Pero parang nauna sa atin yung Mexico. Tapos, yung India, parang they are considering yung vaccine. Pero sabi nung health minister nila, gusto muna nilang hintayin yung resulta sa Mexico. So tama nga kayo, baka sinusunod nila yung do not be the first. Kaya nga mas matalino, in short, di ba? Clinical judgment kasi. So parang hinihintay nila yung magiging resulta sa Mexico ng India. Sabi nila, maghintay daw ng 1 to 2 years kasi nga hindi pa conclusive. So baka sinusunod nga nila yung do not be the first one to use the drug. Pero yung Mexico, hindi sila nag-public immunization. Ang ginawa po nila is nag-private clinic launching. At nag-launching sila September 2016 after ilabas ng World Health Organization yung position paper nila ng July 2016. Pero tayo, ginawa natin siya ng April 2016. Actually, December 2015, mas nauna pa tayo sa WHO. Nauna pa tayo, na pinrocure natin. Kaya nga ang complaint namin noon, intayin ang WHO. Nung nagsalita yung WHO noong April 2016 na pwede ibigay sa mga bansang may 90% na positive, sinabi na ng WHO. So, hindi na rin ako lumaban sa sinabi ng WHO. Pero ang nakakapagtaka kasi, binabasa ko yung mga report ng WHO, may mga ano talaga sila doon, may mga caveat ba? Doc Willie, tama nga. na hindi pa establish nga yung safety noon sa mga hindi pa nagka-dengue kasi maliliit lang yung mga So parang, I think, kung may mga ganun kasi katulad ng sinabi niya sa medical practice, do not be the first one to use the drug. Ngayon, kung may mga ganitong risks na ganyan, tapos hindi naman, na-test, tingin niyo ba, Doc Willie, na-test itong mga nagpabakuna kung negative or positive sila sa dengue? Wala. Kasi during that time, ang sabi lang ng WHO, 90% mukhang positive, meron ng benepisyo, parang gano'n ang. Pero syempre, yung mga kumukontra, sinasabi natin na kahit 10% ang posibleng makasama, ayaw na natin Diba? So sa akin nga problema, bakit ganito itong bakunang to? Medyo sablay talaga, diba? Pwede dito, di pwede dito. Maghintay na lang tayo na mas maayos. Pero syempre, meron din naman public clamor. May public clamor sabi, dengue yan, iligtas mo kami, maganda yan. Misa kasi sa public, either maganda o hindi maganda Hindi nila alam sa medicine, may mga gray zone May mga gitna na dapat talaga na baka minsan mas maganda, huwag na lang, o minsan mas maganda ibigay.
Sir, do you think nung panahon na dinidiscuss itong dengue vaccine noon, was there enough public debate about the effectiveness and efficacy of Dengvaxia? Wala naman kasi, I think, ang magde-decide lang naman Department of Health. Di ba? Sila naman magde-decide, DOH, WHO. Yes, poor connection. So parang okay naman. So parang Yes. ano lang, Okay, at lang pa. so parang doc, kayo parang Yes. so sa tingin, so yung ano, kasi di ba parang may mga voices na katulad ninyo na nagre-raise ng warning. Yes, oo. Diba? Yes. Like sila Dr. Tony Dance, as sila nga unang kinausap ko, epidemiologist, na kontra din siya noon at hanggang ngayon. So I think hay ako based sa pagkakaalam nyo ng medical history ng Pilipinas, naging ano na ba tayo? Naging parang ganitong guinea pig na ba tayo ng isang bagong bakuna before? Parang first time na ito nangyari. So sa Parang first time na. sa pagkakaalam nyo, first Yes. time na nangyari ito, Yes. naging guinea Oo. pig tayo ng isang bakuna. Actually, hindi ko naman kasi masasabing guinea pig kasi during that time, ang pinaka-clear lang masasabi ko, during December 2015, para sa akin, may 70 to 80% chance magiging sablay itong bakuna. Pwedeng sumabit eh. Pero kung lumabas, let's say, na positibo yung Sanofi, maganda yung resulta, di magiging hero yung mga nagpagawa nito. Nauna sila, first in Asia, nagbigay, maganda pala. Pero ngayon, very risky nga, lumabas negative, doon nga tayo. So, depende lang talaga doon eh. Parang, siguro nga, kung ako kasi sabihin ko hindi na lang. Pero judgment call, risk taker, ngayon lumabas na hindi maganda. Kaya dapat na lang natin ayusin ngayon kung anong magagawa natin doon sa nabakunahan. At sana wag na maulit itong nangyaring to. Yun ang pinakamahalaga. Do you think po may kakulangan po tayo sa batas tungkol po sa pag-mass roll out ng isang bagong bakuna? Kasi parang, di ba, siguro kailangan magkaroon tayo ng parang threshold, di ba, na, sa clinical trial bago ito i-mass roll out. Ano sa tingin niyo po ang mga batas natin? Do you think sapat po siya para ma-prevent uli yung ganitong klaseng pangyayari? Yes, oo, parang may kulang kasi. Kasi kung sasabihin merong nag-oppose, marami rin talaga nag-oppose nito eh. Marami nag-oppose sa media, pero siyempre pag gusto nung leadership at that time, mahirap din siya makontra. Siguro kung merong mga politiko na nag-back din dito, mas maganda rin magkakaroon ng check and balance para hindi magawa lang na isang ahensya yung kung ano ang tingin nila. Siguro dapat, Willie, meron tayong parang independent study. Yes, o kailangan talaga merong independent group of doctors na magsasabi na maganda ba or hindi. Kasi nagkaroon kasi ng, like sa time ni Secretary Bial, may dalawang technical working group eh. Yung unang technical working group sabi, wag na ituloy yung dengue vaccine. Yung pangalawa sabi, ituloy. So, nakita nyo na parang hati din kasi at that time. So walang Kaya depende consensus. kung kanino ka. So, Walang consensus. Oo, walang consensus. Kasi nga, hindi pa malinaw yung pag-aaral. Ang alam lang natin, bago ito, at medyo may duda na tayo before November 29, nung lumabas na nga itong 5 to 6 year study na, hindi na nga maganda. Tsaka, nakita ko magiging problema ngayon, ang magiging issue ngayon, kung ano na gagawin dun sa mga nabakunahan isang beses, dalawang beses, itutuloy ba ng DOH or hindi? Ano yung mga hindi pa nababakunahan, magpapabakuna pa ba sila or hindi? So, yan yung magiging issue. Kung wala kang dating infection, ay hindi ka talaga magpapabakuna, di ba? Very clear yan, bawal. Yes, Paano kung meron ka ng infection dati, 1 or 2? Let's say, proven, 1 or 2, magpapabakuna ka pa ba or hindi? Base sa study ngayon, pag-aaral ngayon, nakikita natin, ay may benefit daw, malaki daw benepisyo, ilang percent, maganda. Pero akin lang to, opinion ko lang kahit sabihin nila 80-90% maganda, kung ako lang personally sa mga pasyente ko, kamag-anak ko, sa akin wag na lang muna eh. Kung akin lang, bakit wag na lang? Kasi may duda na ako eh. Dahil sinabi na nila dati maganda, tapos sasabihin nila ngayon hindi maganda.
paano kung after 1 year sabihin nila, ay hindi rin pala maganda, ay ganito rin pala. So, pag may duda ka na, para sa akin, iwas na lang sa lamok, hintay ako ng mas magandang dengue vaccine, titingnan ko muna kasi nagkaroon na kasi ng bagong statement mahirap na magtiwala. Yun lang ang sa akin. Pero based on na pinapakita nilang papeles, parang pwede naman ituloy. Kanya-kanyang opinion. I don't know how DOH will decide in the next few days. Yun lang po yung akin. Sir, ano po bang kasi ngayon, 'di ba, ang mga taong nagpabakuna na walang Yes. dengue history noon, at risk Yes. rin sila na At risk sila ngayon. magkaroon ng severe Severe dengue. Kasi nga, according sa nabasa ko, yung bakuna po daw pala, para siyang nag-a-act siya na parang first dengue infection. Parang nagkakaroon ng enhancement Lumalakas yung reaction mo dun sa dengue. Sa Pag dengue. tinamaan ka. Tapos yun yung sabi nila. Tapos kasi nga diba sabi nila, sa natural na infection ng dengue, the second infection is more severe than the first one. Yes, pwedeng ganoon. So parang ganun. Linaw ko lang, apat yung dengue. So, maximum is 4 na beses kang tatamaan. 4 na beses. So, ano po bang effective ngayon ng mga paraan para, alam mo yun, hindi ka madapuan ng lamok? O effective pa ba yung mga lotion, sir? Yung mga lotion, okay naman. Yung mga pinapahid na anti-mosquito lotion, ang tip ko lang kung ako ilalagay lang sa baro, huwag lang ilagay sa balat. Kasi pag sa balat, minsan nagka-allergy. Siyempre, yung mga bata, naka-long pants, tapos yung mga screen natin, dapat kung may pwede screen yung bahay. Kung may mga lamok, talagang kailangan malinis lang yung paligid. To say the place, laging naglilinis. So, kailangan malinis lang at makaiwas dito. At syempre, malakas yung resistance ng bata. Kung malakas kasi ang resistance mo, mas kaya mo labanan itong dengue infection. Ang namamatay naman sa dengue ay around, based on studies, mga 1%. 99% makaka-recover kaya ng katawan. So, medyo maliit yung chance na magkaka-complicate. Pero mag-iingat tayo. Tsaka meron na rin maagang test for dengue. Kung may fever ka, 1 to 2 days. Paano mo malalaman kung trangkaso or dengue? Pag trangkaso kasi, masama lang feeling mo, ang dengue para kang tinamaan ng bulldozer Parang makita mo sa mukha talagang mabigat, matindi, parang may masamang tumama talaga sa'yo. At after a few months, ganun pa rin pakiramdam mo. So yun lang ang clue. Pag nakita mo yung mukha ng bata talagang may iniinda, pa-check mo na. Merong early blood test, in 1 to 2 days, malalaman na kung dengue or hindi. Yes, sir. Sir, yung fumigation po ba daw, effective daw ba yan? Fumigation, may pros and cons, depende sa government. May iba nagsasabi, okay, fumigate. Yung iba naman sabi, maaalis mo lang yung lamok, mapupunta lang sa kabilang barangay, pero nandun pa rin. So, depende yan May ano yung Department of Health dyan kung kailan pwede mag-fumigate or hindi. Sila magdi-decide doon sa school. Sir, effective po daw ba, sa tinanong ni Ron Bolo, effective po daw ba yung citronella? Di ba yan ang number 1 ingredient ng mga lotion, citronella? Kailangan tingnan ko pa yung studies Parang okay, pero hindi ko pa nakikita maayos yung mga studies. Pero I think ang pinaka-effective doon, kailangan linisin niyo yung bahay ninyo. Di ba na wag siyang pag-pugaran ng lamok? Oo, kung sobra dami ang lamok. Tsaka kung meron nagka-dengue sa kapitbahay mo, so ibig sabihin, andyan lang yung dengue mosquito, kailangan maglilinis ka maigi. Hindi lang sa bahay mo, pati doon sa kapitbahay. Malalapit lang kasi yan May baka 100 meters away, pwede lumipad yung lamok. Pwede rin tamaan. So dapat, saka sa Pilipinas, halos lahat ng areas may dengue na Ito, meron pong ditong comment si Miss Lovely Lek. Sabi niya, 2 anak ko nabakunahan last week. Tas Friday, saka nag-announce na risky pala sa mga walang history. Nilalagay sa delikado mga anak ko. First time ko tumanggap ng free vaccine, tas ganyan pa nangyari. Yes. Nakakalungkot. Although ako kasi noong January, nag-post na ako sa Facebook. I posted na sa opinion ko, mas maganda, wag na lang muna.
nag-post lang ako isang beses. Pero yun na nga, nung lumabas yung WHO, DOH, di ba, paano mo naman ipipilit yung sarili mo na hindi mo pa nakikita itong study na eh. Pero Sir Doc Willie, I think parang meron tayong ang ano natin, ang Department of Health natin, parang masyado siyang madaling mag-give in. Kasi halimbawa yung India, kahit naglabas na yung World Health Organization ng ano nila, ng kanilang advisory na pwede, ayaw pa rin nila. Gusto pa rin nilang makasigurado na po pwede ito. Especially, mag-a-apply dun sa type of dengue na prevalent sa kanila. Tama. Yan din nga isang issue kung ano yung prevalent. Judgment call nga kasi talaga eh. Oo. Alam mo sa medicine kasi, magpatingin ka sa 10 doktor, kanya-kanya namang mga opinion yan eh. Kaya yun lang talaga, hahanap tayo doon sa mas tama yung judgment. Nagkataon lang nga ngayon na naging hindi maganda ang result nito. At sana nga, ang isang lesson din siguro nga, kahit sabihin pa sa ulit ng WHO or sino pang kailangan mag-iisip din tayo. Kung yung mga kumukontra, tingnan din natin, baka meron naman silang tama din naman. Oo. Diba? So, hindi porke sinabi na isang big organization ay dapat sunod-sunuran na lang tayo. Tsaka last, dapat hindi rin tayo maniniwala kung ano sasabihin ng drug company. Kung ano yung TV advertisement, kung ano pinakain, ano pinalecture. Di ba? Yan naman ang rule eh, maniniwala. Titingnan mo, laging may grain of salt eh. Kasi hindi natin nga alam ano yung tunay, ano hindi tunay, ano yung business interest, at sino talaga yung may concern doon sa pasyente. I think, sir, dapat meron tayong batas na hindi kagad dapat mass immunization. Kasi ang nakakagulat dito, December 2015 lang pinrocure. Tapos biglang January, February, March, April, in 4 months, mass immunization kagad. Talagang 700, I think, nung panahon rin, 400,000 kagad. Yes, 400,000. So parang tas hindi pa conclusive yung safety para sa mga negative sa dengue. So parang, di ba, dapat meron tayong